Samahan niyo naman ako ngayong araw sa mga kaganapan ko nga dito sa Pilipinas. Hello peoples! Ako si Angge, isa akong domestic helper dito sa Hong Kong. Ngayong araw nga ay napakadami nga ang kaganapan ko dito sa Pilipinas. Maaga nga akong sinundo ng pamangkin ko dahil tatayo nga akong parent for today. Graduating kasi ng elementary itong pamangkin ko at ngayong araw nga ay kanilang convocation at ako nga ang tatayong parent. Nakaupo na nga kami at katabi ko nga itong hipag ko at yung isang pamangkin ko. Hindi na nga ako nakapag-video ng maayos dito dahil eto nga ay misa. Pagkatapos nga ng misa ay dito naman kami sa room ng grade 6 nagpunta dahil magbibigay yung teacher ng program. Dahil after neto ay pupunta ulit kami dun sa may stage dahil magbibigay nga ng mga awards sa mga students. Tinapos ko nga lang yung mga pamangkin ko makuha nila yung awards nila tsaka naman na kami naglakad pa uwi. Hindi naman na kami nagtagal sa bahay nila ate ko dahil nga wala kami makain doon at hindi nga nakapagluto ay niyaya ko nga itong mga bata na maghanap nga ng pansitan. Kahit nga tirik na tirik yung araw ay sige nga pa rin kami dahil nga walang makain. May nga naman nga kasama ko mga bata ay meron nga kainan dun sa may highway at doon na nga lang kami kakain at pansit nga ang gusto din nila kahit mainit ang panahon. Lomi nga ang request nila at para kay mama ko naman ay ite-take out ko na nga lang. Pero yung kasama naming malit na bata ay hahatian na nga lang ng partner ko at baka nga hindi niya maubos. Kung eto mga pamangkin ko nga ay pansit ang trip nila, eto namang anak ko ay kanin is life with egg. Hindi din naman na nila naubos yung kanilang pagkain at sobrang init nga kaya naman nag-aya nga silang umuwi na. Kanya-kanyang bit-bit ang plastic dahil nga inuwi nila yung hindi nila naubos at kakainin nga daw nila mamaya. Hindi pa rin kami napirmi sa bahay at kahit napakainit ay lalarga nga ulit kami at hinatid lang namin yung ibang bata sa bahay nila at kami naman ay aalis pupunta ng Bagabag. Simula nung dumating ako dito sa bahay ay hindi na nga ako mapirmi sa loob at gusto ko nga ay laging gumagala. Yung mga araw na to kasi ay hindi ko pa nga alam na i-extend pala ng amo ko yung bakasyon ko kaya sinusulit ko nga yung alam kong 18 days lang sa Pilipinas. Dito lang kami sa may Super 11 nag-stop dahil bibili nga sana kami dito ng butane at lutuan nga ng pangsangyupsal. Kaso hindi maiiwasan at meron ngang batang kasama kaya naman mapapagastos ka talaga. Minsan ang hirap ngang tanggihan dahil eto nga lang yung way ko para makabawi nga dahil matagal ko nga siyang hindi nakasama. Bumili lang naman kami sa Super 11 at hindi na nagtagal at nagpunta rin kami dito sa palengke para bumili nga ng mga kailanganin sa pagluluto ng sangyup. Meron akong ibang sangkap sa may bahay at eto nga ang lettuce lang ang wala kaya bumili lang din ako ng ilang piraso. After naman dito sa may lettuce, nag-request nga yung partner ko na bumili nga daw ako ng Indian mango para nga daw may mga tama mayang gabi. 25 per kilo nga ang Indian mango dito sa binilahan ko at kumuha nga lang ako ng 1 kilo. Nabili na namin lahat ng mga kailanganin kaya naman nag-aya na akong umuwi at sumakay nga kami ng tricycle kahit nga ipit-ipit na kami dito sa loob. Pagdating nga sa bahay, nilagyan na nga kagad ni Daddy Chris ng hangin yung aming swimming pool at para ready na mamayang igiban. Nakakatuwa nga dahil kasya nga din ako dito sa loob ng swimming pool. Sa sobrang excited ng anak ko ay etong at magbibihis na nga daw siya ng pang swimming kahit wala pang tubig. At habang nag-iigib yung partner ko at wala pa yung mga bata, hinanda ko na nga rin yung lulutuan namin. At syempre, ihahanda ko na rin yung mga kakailanganin sa pang sangyupsal. Nilabas ko na nga itong mga lettuce at mamaya nga ipapahugas ko to sa pamangkin ko para malinis namin kakainin. Ito mga Korean chili paste nga na to ay galing pa sa Hong Kong at dinating ko nga to. Wala nga kaming nabili mga pangkarning tagang pang sangyupsal kaya naman itong per kilo na baboy na nga lang ang binili namin at kami na nga lang maghihiwa at magtitimpla. Sabi ko nga sa pamangkin ko ay ako na nga ang bahala dito sa karne at hugasan na nga ng maigi yung mga lettuce. Pagkatapos kong hiwain to mga karne ay tinimplahan ko na nga yung iba. Yung iba nga hindi ko na nga nilagyan ng chili paste at para nga makain ng mga bata. At pagsilip ko nga sa labas ay halos maputo na nga ng partner ko yung swimming pool at saktong-sakto nga rin dahil dumating na nga rin yung mga pamangkin ko at ready na nga itong mga ginagawa ko. Hindi man kompleto itong mga sangkap ko para sa sangyupsal kagaya nga ng mga kinakainan namin ay eto lang ay okay na. Ang mahalaga sa akin ay mag-enjoy nga yung anak ko at pati na rin yung mga pamangkin ko. Sayang lang dahil hindi nga nakapunta yung dalawang pamangkin ko dahil nasakto nga ng mga araw na to ay meron pa nga silang klase. Sabi ko nga ay babawi na nga lang kapag nag-aayan nga mag-swimming ulit. After ko ma-set up lahat ng kailanganin sa bahay ay sinundo ko rin yung pamangkin ko at nanghingi pa nga ako dito kay kuya ko ng isda. Mudfish nga to at nakuha niya ito sa ilog. Pagbalik ko naman ay agad-agad ka nag-swimming to mga bata pati na rin yung batang sinundo ko kanina kay mama. Sinet up na rin ni Daddy Chris nga tong lulutuan namin dahil hindi ko nga alam kung paano nga paganahin yung apoy. Nagsimula na rin ako magluto dito para mamaya pag nagutom nga tong mga bata ay diretso nga kain ng sila. Meron nga din kami ditong quick melt na cheese at nilagay ko na nga rin dito sa gilid
gilid at para pagdipad nga nila nung karne. Iba't ibang timpla nga yung ginawa ko rin dito sa karne at meron nga rin kaming luncheon meat at seaweeds dito. Meron din kaming hotdog para sa mga bata at para hindi na rin sila kumain nung manghang. Inabot na nga kami ng dilim dito at super nag-enjoy nga yung mga bata at pati nga rin kami ng partner ko at syempre yung anak ko. Hindi nga namin na namamalayan yung oras at super nagdidilim na dito at napakadami na ngang lamok pero wala nga lang yun sa mga pamangkin ko. Malapit na nga naming maubos tong niluluto namin at pagkasawan nga tong mga batang kumain. Bumalik na nga sila sa pagligo at etong isang pamangkin ko nga ay giniginaw na kaya sabi niya ay siya na nga lang daw magluluto ng mga pagkain nga ng mga pinsan niya. At hindi na mapipigilan pati yung partner ko ay lumusong na rin sa swimming pool at super nag-e-enjoy siya at para nga siyang bata. Hindi naman nagtagal dahil sobrang gabi na rin ay hinatid ko na rin yung mga bata sa kanila at sumakay nga lang kami dito sa may bisikleta. At kahit ganitong super late na ay super nag-enjoy ako at dito ko na nga puputulin etong ating vlog. Yun lang muna for today's video. Thank you for watching. Bye!